Sa masalimuot na mundo ng relasyon ng tao, madalas tayong kumakapit sa mga lumang paniniwala. Akala natin, alam na natin ang lahat ng patakaran sa pag-ibig. Dati, naniniwala tayo na dapat mas matanda ang lalaki sa kanyang asawa. Ito ay isang napakatandang kuwento na ipinasa sa bawat henerasyon. Pero kapag mas malapit nating tiningnan ang puso ng mga tao, marami tayong natutuklasang nakakagulat. Ang kalikasan ay puno ng hindi inaasahang kombinasyon. At ganun din ang mundo ng tao. Ang paniniwala na ang edad ay dapat sumunod sa isang partikular na pattern ay tila mas isang alamat kaysa isang patakaran. Ito ay isang kuwento na sinasabi natin sa ating sarili, ngunit hindi ito kinakailangang totoo. Sa malaking mundo ng kasal ngayon, isang kakaibang pattern ang lumalabas. Ito ay isang tahimik ngunit patuloy na nagbabagong trend. Parami ng parami, nakakakita tayo ng mga mag-asawa kung saan mas matanda ang babae sa kanyang asawa. Para sa marami, ang mga relasyong ito ay maaring mukhang hindi pangkaraniwan. Maaring isipin nila kung magtatagal ba ang pagsasamang ito. Ngunit ang ebidensya na nakalap namin ay nagsasabi ng isang bago at kawili-wiling kuwento. Sinasabi nito na ang mga kasal na ito ay hindi lamang nakaligtas, kundi umuunlad din. Kadalasan, puno sila ng kakaibang kaligayahan at pag-unawa. Tingnan natin ang isang mag-asawa na tatawagin kong Elena at Leo. Nang una silang magkita, isang numero lang ang nakita ng mga tao. Si Elena ay 42 taong gulang. Siya ay isang babae na gumawa ng sarili niyang buhay, may trabaho siya na gusto niya, at isang tahimik na kumpiyansa na galing sa karanasan. Si Leo naman ay 30 taong gulang, puno siya ng enerhiya at mga pangarap para sa kinabukasan. Nagsisimula pa lang siya sa kanyang paglalakbay sa buhay. Para sa marami, ang 12 taong pagitan nila ay tila isang malaking agwat, isang distansya na napakahirap tawirin. Ang kanilang mga kaibigan ay nagbubulungan, at ang kanilang mga pamilya ay maraming tanong. Naisip nila, ano kaya ang magkapareho sa 2 taong ito? Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang dramatikong kislap, kundi sa isang tahimik na pag-unawa. Nagkita sila sa isang proyekto ng community garden. Si Elena ay naroon para hanapin ang kanyang panloob na kapayapaan, at si Leo ay naroon para matuto ng bago. Nag-usap sila tungkol sa mga halaman, sa lupa, at sa simpleng kagalakan ng makita ang mga bagay na lumalago. Sa mga pag-uusap na ito, hindi nila nakita ang agwat ng edad. Nakita nila ang isang magkaparehong hilig. Naakit si Elena sa maliwanag na espiritu ni Leo at sa kanyang kagustuhang matuto. At naakit si Leo sa tahimik na karunungan ni Elena at sa kanyang banayad na pagpapatawa. Nakahanap sila ng isang karaniwang lugar kung saan hindi mahalaga ang edad. Ang kanilang pagkakaibigan ay dahan-dahang naging pag-ibig. Ito ay isang mapaghamong panahon para sa kanila. Ang opinyon ng iba ay parang patuloy na bulong sa likuran. Ang ilang tao ay nagsabi ng hindi magagandang bagay. Ngunit sa tahimik na sandali, malayo sa paningin ng iba, ang kanilang pag-ibig ay simple at matibay. Nalaman nila na ang kanilang sa edad ay talagang isang lakas. Nagpupuno sila sa isa't isa tulad ng dalawang magkaibang tono na lumilikha ng isang magandang harmonia. Para mas maintindihan, madalas tayong humihingi ng tulong sa agam. Tinitingnan natin ang datos at naghahanap ng mga pattern. Ang mga mananaliksik ngayon ay abala sa pag-aaral tungkol sa kasal. Nangangalap sila ng maraming impormasyon mula sa buong mundo. Dati, ang mga pag-aaral ay nakatuon lang sa mga tradisyonal na mag-asawa. Pero ngayon, ang mga bagong pag-aaral ay tinitingnan na rin ang iba't ibang uri ng relasyon. Kasama na rito ang mga relasyon kung saan mas matanda ang babae kaysa sa lalaki. At ang mga bagong natuklasan ng agam ay talagang nakakagulat. Binago nito ang pananaw natin sa pag-ibig at edad. Isa sa pinakamahalagang pag-aaral ay tiningnan ang libu-libong mag-asawa. Gusto nilang malaman kung may koneksyon ba ang agwat ng edad at ang tagumpay ng kasal. Akala ng mga mananaliksik, mas matatag ang tradisyonal na agwat ng edad. Pero iba ang ipinakita ng datos. Lumabas sa pag-aaral na mas nagtatagumpay ang kasal kapag ang asawang babae ay mas matanda ng 1 hanggang 10 taon sa asawang lalaki. Sinabi ng mga mag-asawang ito na mas kontento sila sa kanilang kasal at mas maliit din ang tsansa na maghiwalay sila. Nakakagulat ang natuklasan na ito at taliwas ito sa lahat ng lumang paniniwala na natutunan natin. Kaya bakit kaya? Nagbigay ang mga mananaliksik ng ilang ideya. Sa tingin nila, ang mga relasyong ito ay madalas na nakabatay sa mas malaking pagkakapantay-pantay.
Sa mga relasyong ito, kahit may agwat sa edad, ang mag-asawa ay madalas na nasa parehong yugto ng buhay. Halimbawa, ang isang matagumpay na babaeng nagtatrabaho ay maaring may mas maraming oras at enerhiya para panatilihin ang relasyon. At ang isang mas batang lalaki ay maaring mas bukas sa isang relasyon kung saan nagbabahagi sila ng mga gawain sa bahay at emosyonal na suporta. Sa ganitong paraan, nabubuo ang isang napakalusog na balanse at ito ay maganda para sa pangmatagalang relasyon. Hindi nakatuon ang relasyon na ito sa mga lumang papel, kundi ito ay isang tunay na pagtutulungan. Pero ipinapakita nito sa atin na hindi tayo dapat magmadali sa paghuhusga. Madalas na mali ang ating mga akala tungkol sa edad. Tara, pag-usapan pa natin ng mas malalim kung bakit nagiging matagumpay ang mga relasyong ito. Bakit kaya ang ganitong kombinasyon ay madaling makahanap ng kaligayahan? Ang sagot ay, ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan ay maganda ang pagtutugma. Ito ay isang natural na pagkakaisa na nangyayari kapag ang dalawang tao ay nagtatagpo sa tamang oras ng kanilang buhay. Ang pangunahing punto ay hindi ang edad, kundi ang yugto ng buhay. Ang isang mas matandang babae ay karaniwang malinaw sa kung sino siya. Marami na siyang nakita, marami nang natutunan, at maaring naranasan na niya ang sarili niyang mga hamon at tagumpay. Ang mga karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng matibay na kumpiyansa sa sarili. Ang kumpiyansang ito ay napakaakit sa isang mas batang lalaki. Hindi siguro siya naghahanap ng taong mag-aalaga sa kanya. Sa halip, mas maakit siya sa isang secure at independenteng kapareha. Isang relasyon na walang laro at kawalan ng kapanatagan na minsan ay nangyayari sa mga batang relasyon. Ang isang mas matandang babae ay hindi naghihintay na magsimula ang kanyang buhay, nabubuhay na siya sa kanyang buhay. At lumilikha ito ng isang tahimik at matatag na kapaligiran kung saan maaaring umunlad ang tunay na relasyon. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay sa sarili, kundi sa pagbabahagi ng buhay na puno na. Bukod pa rito, ang kanilang mga interes at layunin sa buhay ay madalas na maganda ang pagtutugma. Ang isang babae na nasa edad 30 o 40 ay maaring nakamit na ang kanyang mga layunin sa karera. Hindi na siya nakatuon sa pag-unlad sa karera, kundi mas interesado sa pagdamasa ng buhay. Maaring gusto niyang maglakbay, magkaroon ng mga libangan, o magpalipas lang ng magandang oras kasama ang kanyang kapareha. Ang isang mas batang lalaki na maaring puno pa rin ng enerhiya at pagkasabik sa pakikipagsapalaran ay makakahanap ng isang handa at masigasig na kapareha. Ang kanilang enerhiya ay napakaganda ng pagtugma. Ang ganitong uri ng relasyon ay nagbabago rin sa kanilang paraan ng pagharap sa mga problema. Ang isang mas matandang babae ay may mas maraming karanasan sa buhay. Maaring natutunan na niya ang kahalagahan ng komunikasyon at pasensya. Hindi siya madaling mag-aalala sa maliliit na bagay. Ang emosyonal na kapanahunan na ito ay maaaring maging gabay sa isang relasyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang mag-asawa, sina Sarah at Mark. Ang kanilang kwento ay nagpapakita kung paano umuusbong ang mga relasyon sa abalang mundo ngayon. Nakilala ni Sarah si Mark nung siya ay 51 taong gulang at si Mark naman ay 39. Pareho silang kasal na dati at pareho silang may malalaking anak mula sa kanilang nakaraang kasal. Hindi talaga sila naghahanap ng pag-ibig, basta lang namumuhay sila. Si Sarah ay isang matagumpay na arkitekto, kilala sa kanyang mga kakaibang disenyo. Si Mark naman ay isang chef at kakabukas pa lang ng kanyang maliit na restaurant. Magkaiba ang kanilang mundo pero nagkita sila sa isang charity dinner. Nag-usap sila ng maraming oras ng gabing iyon. Hindi nila pinag-usapan ang kanilang nakaraang kalungkutan o ang kanilang trabaho. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap para sa susunod na kabanata ng kanilang buhay. Nangarap si Sarah na magdisenyo ng isang simple, maliit na cottage sa tabi ng dagat. Nangarap naman si Mark na pumunta sa French countryside para matuto gumawa ng keso. Nakita nila sa isa't isa ang isang karaniwang hangarin, isang buhay na hindi tungkol sa ambisyon, kundi sa hilig. Napansin nila ang 12 taong agwat sa edad, pero hindi nila ito itinuring na mahalaga. Ang mahalaga ay ang spark ng pag-unawa na sumiklab sa pagitan nila. Nakita nila ang hinaharap sa mga mata ng isa't isa, nagdulot ng malaking kaligayahan ang kanilang relasyon. Malalaki na ang kanilang mga anak, kaya hindi na nila kailangang mag-alala sa pang-araw-araw na pagpapalaki ng bata. Nagbigay ito sa kanila ng kakaibang kalayaan. Maaari silang maging spontaneous,
Maari silang magdesisyon sa Biyernes na maghiking sa bundok sa weekend. Maari silang gumugol ng maraming gabi sa pagsubok ng mga bagong recipe ni Mark at nagbibigay naman si Sarah ng kanyang kakaibang input sa pag-aayos ng mga putahe. Hindi sila gumagawa ng pamilya sa tradisyonal na paraan. Gumagawa sila ng isang partnership na umiikot sa pagsasama at mga ibinahaging pakikipagsapalaran. Sila ang matalik na magkaibigan at ang pinakamalaking taga-suporta ng isa't isa. Nakita ng kanilang mga kaibigan at pamilya ang kaligayahan na kanilang ibinubuhos. Ang paunang pagtataka tungkol sa kanilang agwat sa edad ay mabilis na nawala at napalitan ito ng pagpapahalaga sa magandang buhay na kanilang binuo ng magkasama. Siyempre, kailangan nating tingnan ang buong larawan. Hindi lahat ng mag-asawa ay magtatagumpay, tulad ng anumang ecosystem. Bagamat maraming mag-asawang may agwat sa edad ang nabubuhay ng masaya, mayroon ding ilan na nahaharap sa mga espesyal na problema na maaaring magdulot ng pagkakahiwalay. Ang mga problemang ito ay hindi nangangahulugang sila ay nabigo. Ang mga ito ay mga balakid lamang na dulot ng iba't ibang karanasan sa buhay. Isa sa mga pinakakaraniwang hamon ay ang pagkakaiba sa antas ng enerhiya. Ang mas batang partner ay maaring mahilig pa rin sa nightlife at social activities, habang ang mas matandang partner naman ay maaring mas gusto sa bahay at tahimik na gabi. Walang may kasalanan dito, ito ay natural na resulta lamang ng pagiging nasa iba't ibang yugto ng buhay. Isa pang malaking hamon ay ang pagkakaroon ng magkaibang pananaw sa hinaharap. Ang isang binata sa edad 20s ay maaring nag-iisip na magsimula ng pamilya. Ang isang babae sa edad 40s ay maaring tapos ng magpalaki ng mga anak at ayaw nang magsimulang muli. Ito ay isang malaking pagkakaiba sa mga layunin sa buhay at mahirap itong pagtagumpayan. Nangangailangan ito ng katapatan at minsan ay masakit na pag-uusap. Kung ang isang partner ay kailangang isakripisyo ang kanyang pinakamalalim na pangarap para sa isa, madaling magkaroon ng sama ng loob sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, ang kalusugan ay maari ding maging issue. Habang tumatanda ang mas matandang partner, maari silang makaranas ng mga problema sa kalusugan na hindi pa handa ang mas batang partner. Maaring magbago ang relasyon mula sa pagiging pantay na partnership tungo sa relasyon ng tagapag-alaga at inaalagaan. Para sa mas batang tao, ang pasaning ito ay maaaring napakabigat. Maari nitong baguhin ang kanilang intimate relationship at ang likas na katangian ng kanilang magkasamang gawain. At sa huli, ang panlabas na pressure ay hindi palaging nawawala. Kahit sa isang napakalakas na relasyon, ang patuloy na pagpuna mula sa pamilya, kaibigan o lipunan ay maaring mapagod ang mag-asawa. Maari itong magdulot ng pakiramdam ng kawalan ng seguridad na hindi pa nila naranasan dati. Maaring laging pakiramdam ng mag-asawa na kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang pag-ibig. Maari itong maging napakapagod. Upang malampasan ang mga hamong ito, kailangan ng mag-asawa ng isang napakalakas na pundasyon. Kailangan nilang maging isang nagkakaisang koponan na humaharap sa mundo bilang isang matibay na harapan. Ang mga taong nasa ganitong espesyal na paglalakbay ay maaring matuto mula sa karanasan ng iba. Ang pinakamahalagang kasangkapan para sa anumang mag-asawang may agwat sa edad ay ang bukas at tapat na komunikasyon. Ito ay too sa lahat ng relasyon, pero dito, lalo itong mahalaga. Kailangan mong maging komportable sa pag-usap tungkol sa mahihirap na paksa. Pag-usapan ang inyong mga inaasahan para sa inyong kinabukasan. Pag-usapan kung paano ninyo haharapin ang pera, pamilya at sa huli, ang mga problema sa kalusugan. Huwag iwasan ang mga paksang ito dahil lang sa hindi sila komportable. Ang pag-uusap ng magkasama tungkol dito ay magpapalakas sa inyong relasyon at walang magiging sorpresa sa hinaharap. Mahalaga rin na balansehin ang inyong pinagsamang buhay at ang inyong personal na buhay. Magkakaroon kayo ng magkaibang kaibigan mula sa iba't ibang henerasyon. Maaring magkaiba ang inyong mga libangan at interes. Mahalaga na tanggapin ito. Hikayatin ang iyong kapareha na gumugol ng oras kasama ang kanilang mga kaibigan. Sundin ang inyong mga libangan. Ito ay hindi tanda ng kahinaan ng relasyon, kundi tanda ng isang malusog na relasyon. Nagbibigay ito ng pahintulot sa bawat tao na panatilihin ang kanilang kalayaan. Kapag magkasama na ulit kayo, mas marami kayong may babahagi at mas magiging espesyal ang inyong oras na magkasama. Huwag subukang pagsamahin ng lubusan ang inyong dalawang mundo. Kailangan din ninyong maging handa na harapin ang mundo ng magkasama.
Minsan ay makakaranas kayo ng kritisismo o mga usisang tanong. Mahalaga na pag-usapan ninyo ng magkasama kung paano haharapin ang mga sitwasyong ito. Magkasundo kayo sa isang simple at nagkakaisang tugon. Kapag nakita ng mga tao na kumpiyansa at masaya kayo sa inyong mga pagpipilian, hindi na gaanong mahalaga ang kanilang opinyon. Huwag hayaang makasira ang negatibong pananaw ng iba sa inyong relasyon. Ang inyong relasyon ay para sa inyong dalawa. Protektahan ito ng husto. Gawing ang inyong pinagsamang kaligayahan ang pinakamabisang sagot sa lahat ng nagdududa. Sa huli, mag-focus sa mga bagay na pareho ninyong gusto. Ano ang nagdala sa inyo ng magkasama sa simula? Ito ba ay parehong pagpapatawa, pagmamahal sa paglalakbay, isang pagkahilig sa sining? Alagaan ang mga karaniwang puntos na ito. Ilagay ang mga ito sa puso ng inyong relasyon. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring maglaan ng kaunting oras upang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito, at ibahagi ito sa iba na maaring makinabang. Ang inyong suporta ay nakatulong sa amin na patuloy na magbigay ng mahahalagang kaalaman tungkol sa mga relasyon at koneksyon ng tao. Sa huli, kapag inalis natin ang lahat ng ibang bagay, makikita natin na ang isang matagumpay na kasal ay tungkol sa dalawang tao na bumubuo ng kanilang sariling mundo. Isang mundo na para lang sa kanila na sila mismo ang gumawa. Isang mundo na may mga biro na sila lang ang nakakaintindi at mga alaala na kanilang binuo at maliliit na ugali na kanilang natutunan sa isa't isa. Ang mundong ito ay kung saan alam mo ang paraan ng pag-inom ng kape ng iyong kapareha o kapag nasa isang lugar kayong puno ng tao, sapat na ang isang tingin para magkaintindihan. Sa mundong ito na pinagsasaluhan, walang halaga ang tunay na edad. Ang pinakamahalaga ay ang edad ng kaluluwa at ang koneksyon sa espiritual. Kapag tinitingnan natin ang mga taong bumubuo ng ganitong uri ng relasyon, malinaw itong nakikita. Maari nating makita ang isang babae na 50 taong gulang at isang lalaki na 40 taong gulang. Sa panlabas, may 10 taong agwat sa pagitan nila. Pero kung titingnan natin ng mabuti, malalaman natin na pareho silang mahilig manood ng mga lumang pelikula. Malalaman natin na pareho silang tumatawa sa parehong uri ng kalokohan. Malalaman natin na pareho silang nakakahanap ng kapayapaan sa paglalakad sa kagubatan. Nabubuhay sila sa isang emosyonal na mundo. Ang kanilang mga kaluluwa at isip ay pareho ang edad, at iyon ang edad na talagang mahalaga. Kaya, ang pundasyon ng anumang relasyon ay hindi lang dapat nakabatay sa unang atraksyon o panlabas na sitwasyon. Dapat itong nakabatay sa mga karaniwang halaga. Pinahalagahan ba ninyong dalawa ang kabaitan? Pinahalagahan ba ninyong dalawa ang katapatan? Naniniwala ba kayong dalawa sa pagsuporta sa mga pangarap ng isa't isa? Ito ang mga haligi na sumusuporta sa inyong pinagsasaluhang mundo. Kapag naging mahirap ang buhay, at kapag dumating ang mga hamon, babalik kayo sa mga karaniwang halaga na ito. Ito ang inyong North Star, ang kumpas na nagbabalik sa inyo sa isa't isa ng paulit-ulit. Kaya, kapag nakakita tayo ng mag-asawa na may agwat sa edad, dapat tayong matuto na magtanong ng ibang mga tanong. Sa halip na magtanong ng ilang taon ang agwat nila, maaari tayong magtanong ng pinapatawa ba nila ang isa't isa ng masaya. Sa halip na mag-isip ng ano ang karaniwan sa kanila, maaari tayong mag-isip ng ginagawa ba nila ang isa't isa na mas mabuting tao. Ang tunay na halaga ng isang relasyon ay wala sa kalendaryo. Ito ay nasa kalidad ng mundong kanilang binuo ng magkasama. Ito ay nasa kaligtasan, kaligayahan, at pag-unawa na kanilang nararamdaman kapag sila ay magkasama. Ang mga tao ay may kahangahangang kakayahan na umangkop at bumuo ng mga relasyon na hindi natin inaasahan. Ang aming paglalakbay sa mga relasyon na may agwat sa edad ay naglinaw sa amin ng bagay na ito. Ang mga lumang kwento at tradisyon na tila hindi masisira kapag tinitingnan natin ngayon ay isa lamang sa maraming posibleng paraan. Ang tanawin ng pag-ibig ay mas malaki at mas maganda kaysa sa iniisip natin. Ang tagumpay ng mga relasyon kung saan ang babae ay mas matanda kaysa sa lalaki ay hindi kakaiba. Ito ay patunay ng lakas at pagpapatuloy ng mga ugnayan ng tao. Ang mga relasyon na ito ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na aral. Tinuturuan nila tayo kung paano tumingin lampas sa panlabas na anyo. Sinasabi nito sa atin na iwanan ang ating lumang pag-iisip at tingnan ang tunay na kalikasan ng tao. Tinuturuan tayo nito na ang pagiging matanda ay hindi nakatali sa edad. Ang isang 30 taong gulang ay maaaring may napakatalino at matandang kaluluwa.
At ang isa pang tao ay maaring 50 taong gulang, ngunit puno ng enerhiya at kabataan. Ang puso ay hindi nagbibilang ng mga taon. Binibilang nito ang mga sandali ng pagtawa ng magkasama, ang tahimik na pag-unawa, at ang matibay na suporta. Naghahanap ito ng isang kapareha, isang kasama, at isang kaibigan. Naghahanap ito ng isang tao na nakikita ang mundo sa parehong kagandahan na nakikita nito. Ang mga kwento ni na Elena at Leo at Sarah at Mark ay hindi lang tungkol sa edad. Ito ay mga kwento ng tapang. Ito ay tungkol sa tapang na pumili ng kaligayahan, kahit na ang kaligayahan na iyon ay iba sa inaasahan ng lipunan. Ito ay tungkol sa tapang na pakinggan ng puso at hindi ang ingay ng mga tao. Ang kanilang paglalakbay na puno ng kaligayahan at hamon ay nagbigay liwanag sa iba. Tinuturuan tayo nito na kapag ang pag-ibig ay binuo sa paggalang, pagkakapantay-pantay at tunay na damdamin, maari itong umunlad at lumago. Ang aral na ito ay nalalapat sa lahat ng mag-asawa, gaano man kalaki ang agwat ng edad nila. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay na natutunan natin ay ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagtutugma ng mga numero. Ito ay tungkol sa pagtutugma ng mga kaluluwa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang tao na nakakaintindi ng iyong espesyal na musika at gustong sumayaw kasama ka habang buhay. Kung sila man ay mas matanda o mas bata, ito ay isang footnote lamang sa inyong pinagsasaluhang kwento ng buhay. Ang tunay na kwento ay nakasulat sa pang-araw-araw na gawa ng kabaitan, sa mga pinagsasaluhang pangarap at sa tahimik na ginhawa na nararamdaman mo kapag nakahanap ka ng tahanan sa puso ng iba. At ang bagay na ito ay tunay na maganda at walang hanggan. Salamat sa pagsama sa amin sa paggalugad ng pag-ibig na may agwat sa edad. Kung ang video na ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo para sa mga bagong posibilidad, mangyaring mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video, at ibahagi ito sa mga taong nangangailangan marinig ang mensaheng ito. Sama-sama, maari nating hamunin ang lumang pag-iisip at ipagdiwang ang magandang pagkakaiba-iba ng mga ugnayan ng tao.